pitong minor de edad sa Pilipinas na nagbabanat ng buto. Sa bayan na Magsaysay sa Occidental Mindoro, ilang kabataang may edad 7 hanggang 12 ang napipilitang pumasok sa mga asinan. Paano may sasalba ang mga kabataang ito? Alas 6 ng umaga sa Sitio Toong, Barangay Kaguray sa Magsaysay, Mindoro Occidental. Tinahak ni Romeo at ng kanyang mga anak ang daan patungong asinan. Malaga ang bawat patak ng oras dahil katumbas nito ang bawat butil ng asin na 20 taon na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Pagdating sa asinan, sinimulan niyang linisin ang salt bed o mga kwadrado kung saan pinatutuyo ang tubig alat na siyang magiging asin. Sir, di po paras-paras din sir kasi ganito sir, lugi kami. Wala rin kaming kita ngayon, hindi makapagpasok ng ibang trabaho. Yan wala nang pinag-aralan. Ang ikalawang anak na si Romeo Jr. na kanina'y pinanonod lang ang ama, nagsimula ng tumulong sa pagtatanggal ng naipong tubig tabang sa kanal. Sa kanyang payat na pangangatawan, hindi akalaing 12 taong gulang na si Romeo. Sa kabila nito, buong puwersa niyang itinaboy ang tubig tabang gamit ang isang mahabang kahoy. Dahil po gusto ko matulungan yung magulang po. Dahil po naawa po sa kanya po gahanap buhay. Maya-maya pa, sumuong na rin sa initan ang kapatid niyang si Rafael, 10 taong gulang. Tumulong siya maglinis ng iba pang kwadradong na puno ng tubig tabang gamit ang tinatawag nilang pangadlo. Habang ginagawa ito, niwalang sapin sa paa si Rafael. Kapansin-pansin din ang mga puting marka sa kanyang tuyong balat, dala na marahil ng labis na pagkabilad sa matinding sikat ng araw. Mahirap po kasi mainit at masakit sa balat. Minsan po nagkaroon ako ng sugat. Pagkakatulak. Labag daw sa kalooban ng amang si Romeo ang makitang nagbabanat ng buto ang kanyang mga anak. Pero kung minsan, sila raw mismo ang nagpupumilit na tumulong. Sabi niya, pa, bababa ko sa asinan, tutulong ko sa inyo. Kayo kako, pasok ako, pasok kayo. Malungkot po, sir. Hindi ko nga, sir, sa kanila, huwag nilang pangarap, hindi lang nila sa mano. Magaya yung hirap ko ngayon, sir. Gusto ko sana pagtapos sila, sir, kung meron sana pundo, sir. Kasi parang hindi ko kaya, sir. Nang malinis na mga salt bed, isa-isa nang tinanggal na magkapatid na Romeo at Rafael ang mga harang sa paligid ng kwadrado. Sinimula nila ang pagtatasik o pagpapapasok ng tubig alat. Kailangan dumaan ang maghapon at matinding init ng araw bago matuyo ang tubig alat. Kinahapunan, sinimula ng kayasin Romeo Jr. ang natuyong tubig alat. Nakabang naman ang kapatid na si Rafael na siyang maglalagay nito sa tiklis o basket. Minsan po, pag wala kaming kita, wala kaming pagkain. Pag wala po kaming pagkain, naawa po ako sa kapatid ko. Naawa po ako sa kanila kasi mahal ko sila. Nasa 2,000 kada buwan ang kinikita ng kanilang buong pamilya. Depende pa kung biglang umulan at walang matuyong asin. Dalawa lang sina Romeo at Rafael sa 2.4 milyong batang manggagawa sa Pilipinas ayon sa International Labour Organization o ILO. Kahit na illegal siya, kahit na alam nating masama siya sa bata, minsan yung magulang tsaka yung bata mismo ay walang choice. Kasi nga, dahil sa kahirapan. Naintindihan niyo ba mga bata? Ang maagang pagkamulat sa pagtatrabaho,
karaniwan daw na nagre-resulta sa pagdami ng bilang ng mga out-of-school youth. Sa ulat pa rin ng ILO, nakakabahala ang pagtaas ng dropout rate sa bansa. Noong 2009 hanggang 2010 school year halimbawa, nasa mahigit 800,000 estudyante sa elementarya ang tumigil sa pag-aaral. Mahigit 400,000 naman ang high school dropout sa parehong taon. Sa asinan kung saan nagtatrabaho ang pamilya ni Romeo, nakilala namin ang 16 na taong gulang na si Jonel. Dahil namulat sa pag-asin mula pa nung siya'y 8 taong gulang pa lang. Grade 6 lang ang natapos si Jonel at tuluyan ang nahinto sa pag-aaral. Ano po ang lolo ko po? Siya po nagturo po sa akin hanggat nagdumaki po ako dito. Tumigil po ako sa pag-aaral kasi kailangan namin po magtrabaho para may kainin po kami sa amin. Ang pagdaming ito ng bilang ng mga dropouts ang nakakabahala sa head teacher ng Gubale Elementary School sa Sitio Toong. Pagdating po ng grade 4, bababaan na yan. Bumababa sila. So sabi ko, gusto ko silang maging aware sa kahalagahan ng edukasyon. Pagdating nga po ng ganitong taniman ng sibuyas, medyo nag-a-absent at saka panahon ng nag-aasin. Nang bisitahin namin si Romeo Jr. sa kanyang klase, napag-alaman naming halos 1 beses na lang sa 1 linggo kung siya'y pumasok. Come to school late, without empty stomach talagang, and always absent because of sickness. Lagi siyang nagkakasakit. Minsan nga tinawag ko yung parents niya kasi dito talaga as in hindi niya nakaya. I called his father na sabi ko, pakidala sa center. Ewan ko kung hindi na lang sa center. Yun ang hindi ko alam. Romeo, can you read the sentence here? 1 up to 5 sentences. Okay. The family's been Ang hinaharap na problema ng mga batang asin sa Sitio Toong, inilapit ni Mrs. Ramirez sa lokal na pamahalaan ng Magsaysay. Bilang pag-aksyon ng Department of Labor and Employment sa Mindoro Occidental, naglabas ang 150,000 pesos na pondo noong 2010 para bigyan ng livelihood o pangkabuhayan ang mga magulang ng mga batang asin. Nadagdagan pa ito ng 200,000 pesos noong 1 taon. Naisip po nila na yung magulang ng mga bata na yun, bigyan po ng livelihood para makatulong at sa pansamantala pong magkaroon ng ma-prevent po o ma-eliminate natin ang child labor po doon. Unti-unti pong mababawasan. Pero hindi nakasamang pamilya ni Romeo sa 60 batang mag-aasin na naging beneficiary ng livelihood program ng DOLE. Hindi raw kasi nila nakumpleto ang mga kinakailangan requirement dahil na rin sa kakapusan ng ipanggagastos dito. Giit ng ILO, pangmatagalan at mas konkretong programa ang dapat na ihain ng pamahalaan para tuluyang masugpo ang child labor sa bansa. Noong gabing iyon, pinagsaluhan ng pamilya ni Romeo ang kanin at ulam na isda. Maswerte pa raw sila kung tutuusin. Dahil kung minsan, ang mismong asin na kanilang ikinabubuhay ang siya ring lumalaman sa kumakalam nilang tiyan. Mas intensibong programa ng pamahalaan ang epektibong solusyon para masigurong ang bawat bata ay hindi nagbabanat ng buto nang wala sa hustong gulang, kundi dapat ay nasa loob sila ng eskwelahan. Nakascoop kayo sa Reporter